Hey Google, what's the weather today? Today in Smoky Lake, it'll be cloudy with a forecasted high of 6 and a low of -1. Currently, it's 3 degrees and cloudy. Oh my God. Hello mga kapips, kamusta kayong lahat? Malamig na dito, nag-i-start ng mag-winter masyadong maaga. Last year, January, parang nag-start talaga yung peak ng lamig, pero ngayon October pa lang malamig na. So ayan, naglinis muna ako ng bahay at day off ko. Ito pala, kahapon ko to nakuha sa post office. Unbox natin mamaya pagbalik ko, kasi bibili muna ako ng bigas at naubusan na ako ng bigas tsaka ng favorite kong saging. Para may vitamins tayo palagi sa katawan. So yan, tapos naglaban na rin ako at nagluto na rin ako. Yan o, may favorite ulam. Kapag OFW ka, favorite mo to. Itlog. Tapos yan, sinigang na isda, walang kahit ano except sa sinigang mix. Yun lang yung lahok. Gala pa ako. May 33 minutes pa. Balikan ko na lang ito mamaya para i-dryer ko na lang. Lamig na dito. Naka-on na yung heater ni kuya. Grabe. Kanina na lumabas ako, nagtapon ako ng basura. Random ko talaga yung lamig. So punta muna ako sa grocery store. Tapos igaala ko kayo dito sa labas. Pakita ko sa inyo yung improvement dito sa area ko. May inayos kasi dyan sa highway. So papakita ko sa inyo. Base lang muna ako saglit. Malamig. So ayan, medyo malamig talaga. Nag-medyas na ako ng medyo makapal, pero ramdam ko pa rin. Nakakaasiwa namang mag-gloves kasi wala pa namang snow na pumapatak, pero malamig talaga. Ayan yung paligid ko. Fall na, ayan, nagdidilawan na yung mga dahon-dahon dito. Medyo madilim-dim yung paligid namin, no. Kita niyo lang ito, parang uulan pa yata. Parang si Amo yung dumaan at si Sir Brian. So yan, day off din ako ngayon, kaya masarap ang tulog. Walang alarm clock. So yan, labas muna tayo. Bibili tayo ng bigas tsaka ng ulam siguro. Ganda ng paligid, oh. Diba? Yung mga akan pa, iwan pa. Lamig. Wala akong gloves pero kita nyo, mumuti yung kamay ko. Mga tanim ni na kuya, oh. Kaya pala kagabi pinasok na niya yung mga sili niyang tanim. Yan. Limited lang yung araw ng pagtatanim dito. Yun lang kapag summer lang. During winter, yan, unti-unti siyang mamamatay. Kaya ganyan. Tapos makikita nyo tong labas ng tinutuluyan ko. Ayan, sidewalk yata to. So nilagyan nila ng sidewalk.
Tuloy-tuloy hanggang doon. 2 days lang nilang ginawa to. Ang bilis nila, grabe. Ayan. Kaya yung parking ni kuya, hindi siya makapag-parking ngayon dito. Doon siya nagpa-parking sa likod. Pero parang matigas na naman yung semento. Pwede na siyang lakaran eh. Lamig. Kita nyo, ayan. Diba? May mga bakal-bakal pa dito. Yung sidewalk. Diba? Galing nila. Sementado talaga siya. So solid siya. Tapos parang tutuloy-tuloy nila. Sidewalk nga siguro to. Akala ko nagkakaroon sila ng road widening last time. Sidewalk lang siguro to. Kasi tong ibang area na to, yan, sementado na siya. Parang paikot siya pa ganun. So ko na lang, dinuktungan na lang nila. Ang galing, no? Lumig! Pati to, mukhang gagawan din nila tong area na to. Pati tong side na to lalagan din nila. Galing, no? Ako po, ang agang lumamig din eh. Sabi nila kasi kapag yung last year na taglamig is, ganda ng kulay red. Kapag yung last year na taglamig is late, ibig sabihin yung next year maaga. Tapos mas marami daw snow doon. Let's see. Ang lamig. May dala akong pano. Mimili ako. Itong paglalagyan ko ng bibilhin ko. Tapos may good news sa mga taga Alberta na nag-a-apply mag-PR. So yan, nung last September 30 nilaunch nila yung expression of interest, kung saan wala nang queue na may ikipag-unahan ka para sa application mo. So bali i-fill up ka lang sa website nila yon. Lagay mo lang yung name mo, yung current status mo, tapos point system siya, pero I'm hoping na maging maayos lahat. Nakapag-submit na ako, pang 173 ako sa mga nag-submit that day. So yun, ang mangyayari kasi after mo may submit yung kwan mo, yung expression of interest mo na pinilapan, i-email ka nila regarding sa status mo. Tapos yun, kala ko kasi dati kasi may mga different pathways na pwedeng applyan, like yung Alberta Opportunity Stream or AOS, tapos yung Express Entry, tapos yung Tech Pathway, tapos ngayon yung bagong-bago sa amin na naging rural na yung town namin, yung Smoky Lake. So yung rural is isa din yung stream, pwede mong gamitin yung pathway na yun para makapag-apply ka rin ng PR. Ako naman, ang ginamit ko pa rin is yung AOS, yun pa rin yung in-apply ko kasi bagong-bago pa lang to, ina-apply pa rin nila yung business permit namin. Pag na-aprobahan yun, doon pa lang yun. Tapos ang balita ko, may fees din sa ganun yung AOS. Kung lang talaga yung babayaran mo, yung sa nomination mo lang yun. Kaya sabi ko AOS na lang din itatry ko. Ganda naman ito, oh. Grabe, oh. Diba? Para kang nasa Korea, no? Ganito pag fold dito, yan, nagpapatakan pa yung ano. Zoom natin ng konti. Makita nyo mga nagpapatakang dahon-dahon. Ganda.
Ganda, no? Yan. Ganda. O, diba? 360 view. Ayan, o. Merong lamig. Yun lang yung napansin ko na nung maging rural tong town namin, ang daming nag-a-apply. Grabe. Araw-araw, 2, 3 ini-interview ni na amo. Yun lang yung medyo hindi maganda sa mga nag-a-apply ng outside ng Canada, katulad na sa kapatid ko, sa kakambal ko, kasi nga tinatry ko siyang makuha dito. Excuse me. Pero yun nga lang, sabi ko sa last vlog ko, nagbawas pa sila ng cap ng foreign worker. 10% na lang yung ibinigay kina amo. Yun. Kaya medyo baka matagalan pa. Yun yung nangyari. Ganda, oh. Ready. Ganda, no? Kaya mangyayari, maghihintay pa rin kami. Ayun, okay lang din naman. May work pa naman siya dun sa UAE. Okay pa naman so far yung status niya doon. Baka next week ko na to may snow na. Grabing lamig, pangkwan talaga. Pang snow na yung datingan niya. Pang winter na. Hindi siya normal na lamig. Yung mga taga other town, yun, even mga taga other province nagpupuntahan dito. Yung mga gusto talagang mga tourist visa na naghahanap ng work, nagbibigyan ng LMIA, dito kayo pumunta sa Smoky Lake. Tingin ko makakatulong tong town namin. Tapos yun nga, ang dami ng option ng pag-a-applyan nyo para maging PR kayo. Tapos press na press kaming ka-add lang I think last 2 weeks ago lang naging rural to. Yun yung maganda. Ang lamig. Grabe ang lamig. Tapos next week dito may, hindi next week actually, this coming Friday, Saturday, Sunday, Pumpkin Day dito. So ito yung town namin talaga yung pinakakilala. Kaya nga ang tawag dito Pumpkin Capital. So may pasok naman ako noon. Gusto ko sana mag-vlog kaso may pasok. Sayang yung mga events, hindi ko abutan. Marami pa namang happenings that day. Grabe, ang lamig talaga. Tapos try ko na rin next month siguro driving na rin ako. Actual ako. Kasi 1 year na yung license ko, yung class 7 license ko. 1 year na actually. This coming October 11. Saktong birthday ko pa yon. Pero try ko ng November siguro. Ganda ng paligid ko. Ayan.
Uulan pa. Lamig. Dapat yata nag-guantes ako. Nag-gloves yata ako. Bulan pa yata kagabi. Medyo basa-basa yung paligid ko. Parang hindi 13 o -1 yung lamig. Parang nasa -10. Update ko na lang ulit kayo mga katips. Punta muna ako dito sa dito na ako sa Anderson. Pumili muna ako. Update ko kayo pag uwi ko. Ganda na ito. For the pumpkin. Smoky Lake Christmas hampers. Galing na. Kanya-kanya silang design. Siguro hanggang November na to. Kasi nagse-celebrate din sila dito ng ng All Saints Day. Ayos na. Galing. Hello mga kapips, kakarating ko lang ng bahay. Hindi na ako nakapag-vlog pag uwi kasi ang bigat ng dala ko. May dala akong bigas at saka mga kaunting pagkain ngutin. So hindi ko na nagawang makapag-vlog. Ito, kakauwi ko lang ng bahay. And sabi ko kanina sa inyo na unbox natin tong in-order ko. So this is from Nike. Meron silang offer na sapatos, Air Jordan. Karamihan kasi ng sapatos ko naiwan ko sa UAE, yung iba nasa Pinas. So ilan lang yung nadala ko. And ngayon, yun, nag-i-start ulit akong mungalik. Laking tulong ng tips eh. So yun, at least yung tips ko nakikita ko, yun ang pinagagamitan ko. Pag may mga sale dito, bumibili ako. Ito, 1 week ko siyang hinintay. So from Nike siya mismo. Air Jordan 1 mid, color green siya, size 9. Size ng pa ako. So tingnan natin kung itsura nito. Ayan o. Dito karami ng mga delivery. Either sa bahay mo dadalhin in front of your door o kaya sa post office. Yun. Dito dalawa yung, actually tatlo yung option. Pwede dito sa bahay mo nila i-deliver, sa post office, o kaya dito meron kami ditong puppies na doon din siya, mga pag medyo malalaking items na, yun, doon nila inilalagay, tapos magme-message na lang sila sa'yo, kaya mag-i-email. So yun, na-receive ko siya kahapon. Actually dapat nung Monday pa or Sunday nasa akin na to, kaso actually Friday pala, dapat Friday nasa akin to, kaso nga nag-email sila, yung FedEx yung ginamit nilang courier, kaso nung nag-email sa akin si FedEx na nag-deliver na daw dito, chinek ko naman sa bahay, wala. Tapos hapon na yon, ang post office sarado siya ng weekend.
So, Saturday, Sunday, sarado din siya. Kaya, hindi ko napuntahan. Tapos, nung Monday, tinry ko siyang puntahan nung Monday. Kaso, naka-holiday naman dito. So, sarado rin yung post office. Tapos, kahapon lang, Tuesday yun, nagkaroon ng pagkakataon bago ako pumasok. Kinuha ko na siya. Tapos, eto na. So, tingnan natin kung anong ano yung tsura ba nito. Ganda ng box niya. Nike din yung pinaka-box yung pinaglagyan niya. Tapos naka-indicate din dito yung parcel number. Tignan natin. Unbox natin siya. Let's see. Yan mga kapips. So tingnan natin kung anong itsura itong in-order natin. Kasi online lang. Prefer ko din yung physical store, kaso yun nga, minsan lang ako makapunta ng city and medyo mas pricey kapag idinaan mo siya sa, kapag binili mo siya sa city, sa mga malls, kasi nga yung tax. Compare kapag online, yun, may iba kasi yung presyo kapag online, iba din yung discount kapag online, kaya much better na. Tsaka yung size ko naman is okay naman, tama naman yung size ko. So yun, yung actual na lang, physical na itsura na lang nitong Nike Air Jordan 1 Mid, kung pareho ba nung nasa picture. So tingnan natin, unbox natin siya. Ano ba ito buksan? Kailangan natin itong i-pull. Tingnan natin. Okay. Wow. So yan, yung size ko tama naman. Air Jordan 1 Mid SE, size 9. So sa UK size 8 ako, sa Euro 42.5, pero dito sa US size 9. Made in Vietnam siya. Tingnan natin. So meron siyang QR code. Yan, for authenticity siguro ito. Tapos yung Dunk logo, Jordan Dunk logo. Okay. So ito yung box niya. Charcoal black. Tapos yung wings, Jordan wing logo nandito rin siya. Okay. So mukha namang legit yung box. Okay. Size 9. So sealed siya. Wow, amazing. Wow, first impression, ganda. Ganda nung pagka-green niya. Tatlong color siya, olive green, white, tsaka may gray siyang kasama. So yan. Wow. Kasama na rin yung shoelace niya. Tapos yung Jordan Air Dunk logo. So, kasama rin siya. Ayan. Ganda. Wow. Ito yung logo niya dito sa swelas niya, nandito rin. Wow. Hindi siya ganung mabigat, saktong-sakto lang. Leather yung upper niya. Ito, leather siya. Ganda. Gusto ko siya. Ayan. Tapos may tahi din siya. Itong gusto ko sa sapatos eh. Para pang matagalang gamitan. Yung masasabi niyo mga kapips, mura na ba sa $100 to? So kung sa peso, nasa around kung siya 5,000 pesos siya. Naka-offer siya.
from $250 to $100 yun. Yung inabang ako dito kapag nagsisale tong mga ganito. Okay siya, ganda ng lining niya, solid. So yan, ito pang kasama sa box. Wala na, yun lang naman. So yun, nakagamit ko ito pag alis-alis. So made in Vietnam siya mga kapits. US line made in Vietnam. Yung hilig ko kasing kulay, more on kwan ako talaga black and white, pero green gusto ko rin talaga yung green. Ito yung shoes, may sneakers na naman si Batang. So yun lang mga katips, pinakita ko lang sa inyo to. Madaling makabili dito. Ito pwedeng utangin yan, pwedeng for payment yan, installment. Tapos nga nakakakuha ng tip, maganda yung tip everyday. Yan, 30 and above yun. So makakaipon ka talaga. Yan. Tapos pag may gusto kang bilhin yan, nabibili dito. Yun yung kagandahan pag nandito ka sa Canada. So yun lang mga katips, and thank you for always watching my vlogs, and keep on supporting my channel. Pakilike na rin kung gusto nyo itong video na to, and subscribe kayo sa channel ko. I-update ko kayo sa mga happenings dito sa buhay ko sa Canada. Thank you ng marami sa inyo, and God bless you all.